pa rin naman kami. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Pero alam niyo, lahat ng goals na ginawa namin this season and in the past seasons has its purpose. Kaya I'm sure marami kayong maibabaon and new experiences and memories just like us. Kaya we'll miss you guys. Marami pang nagaan. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Siguro naman po napanood nyo na to kanina mga kaaldab, na last season na nga po ng main goals mga kaaldab. Pero bago tayo magsimula at bago natin ituloy, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Ito yung isa po sa rason kung bakit nga po ba maraming nagre-react ngayon, maraming nagko-komento na magbabakasyon na nga po daw talaga at magpapakasal na sila Mengay at si Congressman Spotted. May mga bagay-bagay po na natataon lang po talaga. At ito po ay kinukonsider na mga R-main at mga main fanatics na kumbaga tuloy na tuloy daw po. Kaya nga po itong si Christopher Min magpapaputol nga po raw ng daliri kapag hindi nga po raw natuloy ang kasalan. Naniniwala po ba kayo? Ang dami pong sigalot ngayon sa social media. Katulad ng ngayon, wala na naman po si Mengay sa Eat Bulaga o sa TV5. Kinabosing. Although sinasabi ng atin mga kaaldab, wala rin naman si Jose. Si Jose po nasa Amerika, nagbabakasyon. Sabi ko nga po sa inyo yan mga kaaldab. At si Mengay daw ay nagpe-prepare ng kasalan sa Baguio. Nasa Baguio nga po raw ito. Sabi nga po daw ni Christopher Min. Pero hindi ko alam mga kaaldab kung ano na naman po bang pakulo itong mga sinasabi niya. Alam niyo naman po na bitter sa Aldab Nation yan. At malapit na nga po ang ating anniversary, kaya po nila ginagawa yan. Para tuluyan nga pong walang magdiwang. Yan po yung mga taktika na matatawa rin po kayo. Di po ba? Bakit niya sasabihin yan? Anong purpose niya? Wala naman pong humahamon sa kanya. Wala naman pong kumbaga nagdider sa kanya na Aldab Nation, gawin mo to, tumalong ka sa Pasig River, pumunta ka sa EDSA, di po ba wala naman pong naghahamon sa kanya. At wala naman pong Aldab Nation ang nakita ko o nagpost sa kanyang social media account na paputol mo yung daliri mo kapag kapag kinasal si Mengay sa Baguio. Di po ba wala naman pong. Ito yung desperadong galawan. Di po ba halatang halata po mga kaaldab na ginagawa lang po yan para mag-provoke ng suporta. Para nga po ba suportahan siya ng mga aldab, ng mga main fanatics at R-main. Alam na alam po niya mga kaaldab yung kahinaan po at kalakasan ng R-main. Siyempre matutuwa yung R-main kasi dismayado po yun sa kanya. Lahat po kasi ng binalita ni Christopher Min, fake news. Di po ba? Real talk, lahat po ng mga binabalita niya hindi po talaga umaayon. Kaya gaya nga po ng sinasabing huling buwan na lang daw po ng TV ng Eat Bulaga sa tape. Tapos binasag naman po siya ng GMA. O, doon pala mapapaisip na kayo na gumagawa lang po talaga sila ng issue para maging trending sila, para maging update sila. Di po ba? Pero bakit hindi niya po magawang interviewin si Mengay? Di po ba bakit hindi niya magawang direktang kausapin gaya ng ginawa niya sa mga ilang artista? Di po ba? Ako mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na kung titignan nyo, napakadali lang po talaga kung gugustuhin po nila. Gayong nasa loob po ng TV5 si Mengay, hihingi lang naman po sila ng schedule na magpapa-interview. Di po ba? Pero bakit hindi? Bakit ayaw? Siyempre ayaw po ni Alden Richards Di po ba? Hindi naman po talaga sila mananalo kapag si Richard Polkerson na yung magsasalita. Di po ba para kay Mengay? Yung mag-uutos kay Mengay, maaaring gamitin kanila. Pero yung interview, hindi po pwede. Di po ba? Lalo na po kay Christopher Min. Ako, ayaw na ayaw talaga ni Alden Richards dyan. Alam nyo kung bakit? Siniraan niyan po si Mama Tin At yung
yung si Lysam, mga kaaldab, na kumbaga ito daw po yung dalawang sumisira kay Alden. Dapat daw iwanan ni Alden si Mama Ten dahil kumbaga gumagawa daw po ito ng mga desisyon na hindi alam ni Alden, na dun nga po sa Hawi Boys at sa mga interview si Mama Ten daw ang umaapila, kumbaga pumapapil na ganto ganyan. Siguro nakipag-usap si Mama Ten kay Christopher Mi na tinanggihan ni Mama Ten, di po ba? Kaya ganyan po yung ginagawa niya. Diba? Ang tagal na po magkasama nila Mama Ten, Lysam at ni Alden Richards. Bakit sisirain ni Mama Ten yan? Kung kailan na kumbaga minahal siya ng gusto ni Alden Richards. Sabi nga ni Alden Richards, di po ba sa Bawal Judgmental, na kulang pa yung pera na itutumbas sa pagmamahal ko kay Mama Ten, di po ba? Yung tipong nagkaroon nga po ito ng positive, di po ba? Na natakot nga si Mama Ten na nang dahil sa kanya baka isisi dahil kumbaga siya po daw yung nagkaroon ng positive, kaya nahinto yung show o nahinto, pero iba po ang kumbaga ang kinahinatnan. Lalong kumbaga minahal siya at lalong minahal niya si Alden Richards yung mga panahon na yun, di po ba? Real talk yan sa Bawal Judgmental, naiyak nga si Alden dun di po ba? Hindi niya ina-expect na ganun siya kamahal ni Alden Richards. Hindi rin ina-expect ni Mama Ten na yung pagmamahal niya kay Alden talagang ibibigay din niya 101%. Yan ang sinasabi ko, mga kaaldab, na sino nga po ba yung paniniwalaan ninyo? Si Christopher Mi na kahapon lang nagbibigay ng update, o tayo po na matagal na at talagang masasabi natin die hard ng Aldab Nation na talagang nakikipaglaban, nakikipagdigmaan kahit po saang platform, di po ba? Yung mga tanong nila kayang-kaya naman natin sagutin, pero pag tayo ang nagtanong, sagot po nila, delulo yan, wag nyong pansinin, bitter yan, wag nyong pansinin, di po ba? Mga kulto yan, gumagawa ng sariling yan, di po ba? Kaya nga po masakit para po sa akin at sa ibang Aldab Nation. Kaya nga po ngayon, wala tayong choice, mga kaaldab, kundi antayin ang 28. Kasi dyan lang tayo po pwede magsalita ng husto. Isampal sa kanila isa-isa yung mga masasakit at maanghang na mga binabato po sa atin. Sa ngayon, kapag nag-react po kasi tayo, ang sasabihin lang po nila, nako yan, delulu yan Hindi po ba? Kulto yan. Ayaw talagang magpatalo niyan. Yun lang po talaga yung pandiinan nila. Bukod sa mga issue, dun lang po talaga tayo matatalo sa mga sinasabi nila. Pero pagkatapos po ng 28, dyan tayo. Di po ba? Kasi kahit anong sabihin nilang adjust na sa 2024 na, adjust na ng December, babanatan na natin sila ng babanatan. Di po ba? Kasi yun na yung pinakahuling barahan nila Tapos sasabihan na natin, hindi lang kamay ang putulin kay Christopher Min. Di po ba? Dahil sa sinabi niya. Sinasabi ko lang po kung ano yung latest at trending po sa social media. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.